mga pagkakataong umiibig tayo sa hindi natin inaasahang panahon at lugar. Mahanap natin ang pag-ibig sa isang platform na akala natin ay laro-laro lang tulad ng mga chat room sa internet na pwede mong makausap kahit ang nasa ibang bansa. Ikaw kapuso, na in love ka na ba sa ka-chatmate mo? Dear Papa Dudut, ako po si Loy, lumaki ako sa isang masaganang pamilya. Lahat ng gusto ko ay naibigay sa akin ng parents ko dahil pareho silang may trabaho. Nagtatrabaho sa bangko ang nanay ko at ang tatay ko naman ay nasa ibang bansa. Kaya mas malaki ang kita niya. Hindi po naging problema ang pera sa amin. Nakapag-aral po ako sa magandang paaralan at ayoko mag-complain sa mga panahon na yon dahil alam kong ginagawa lang ni tatay ang responsibilidad niya bilang good provider sa amin para maging maayos ang pagpapalaki sa akin. Pero parati akong nangungulila sa kanyang presensya noong bata pa lamang ako dahil madalas ay hindi ko siya nakikita. Tuwing umuuwi lang siya sa bansa para magbakasyon, ng ilang araw ko lang nakakasama ang tatay ko. Ramdam ko na sobra akong mahal ng tatay, lalo na at nag-iisang anak lamang ako. Sinasabihan niya ako na kung ano man ang gustuhin ko paglaki ko'y hahayaan niya ako. Basta't ipangako kong mag-aaral lamang ako mabuti dahil hindi madali ang buhay sa Pilipinas. At kailangang nakapagtapos ng kolehiyo at maging wais para hindi magutom. Tinandaan ko mga sinabi sa akin ng tatay, Papa Dudut. Nag-aral po ako ng mabuti at eto ang naging paraan ko para ipakita sa tatay ko kung gaano ko siya kamahal. During college ay medyo naibsa ng pangungulila sa kanya dahil sa internet. Nauso na kasi ang video chat. Bumili agad kami ng computer para regular naming nakakausap si tatay. Pero hindi namin inakala ni nanay na panandalian lamang ang ganitong setup ng communication namin sa kanya. Dahil sa nangyaring masama kay tatay, Papa Dudut, isang balita ang nagpaguho ng aming mundo ni nanay. Pumanaw si tatay dahil inatake ito sa puso. Parang pagod na pagod sa trabaho ang anak kong engineer ah. Baka kailangan ng baby ko ang masahe ni nanay. Nay, pwede po ba? Kaso baka kayo naman ang mapagod. Hard na masahe na ang gusto ng katawan ko. Aba, ibig sabihin binatang-binata ng anak ko? Siyempre naman, 22 na ako. Pero papayagan ko pa rin kayong tawagin akong baby. Kahit baby damulag na ako. Halika nga dito. Nay, tama na. Nakikilig ako. mo lang tapos ngayon engineer ka na. I'm so proud of you, anak. At syempre, proud din ang tatay mo sa'yo. Sayang lang talaga, Nay, no? Hindi naabutan ni tatay na naging engineer ako. Pero alam kong masaya na siya ngayon sa langit. Aba syempre, tuwang-tuwa ang tatay mo sa naabot mo. Pero talaga bang buo na ang desisyon mo na dito lang sa Pilipinas magtatrabaho? Buong buo na, Nay. Dito lang ako. Nay, kung may babalik lang natin ang nakaraan, sana dito lang din nagtrabaho si tatay. Mas maraming pagkakataon ko sana siyang nakabanding. Gusto lang ng tatay mo na magkaroon ka ng magandang buhay. Maging maginhawa tayo. Alam mo, hindi ko na hinangad na sana dito na lang nagtrabaho ang tatay mo. Kasi gusto niya yung ginawa niya at sa ikabubuti ng lahat yon. Ang kaso, inabot lang siya doon ng huling sandali niya sa mundo. Pero ang mahalaga, anak, mahal tayo ng tatay mo. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya. Iba ka talaga, Nay. Maswerte si tatay sa'yo kasi naging honest ka sa kanya. Yung iba kasi… Ang tawag sa kanila, hindi makontento at walang awa.
Ang hirap kaya magtrabaho sa abroad. Tapos gumagawa pa ng kalokohan ng naiwan sa Pinas. Ay, o siya, kung saan ka masaya, ay di doon tayo. Pero anak, binatang-binata ka na. Abay dapat mag-asawa ka na. Ayaw mo na ako maging baby ngayon, Nay? Gusto niyo na ako agad mag-asawa? Gusto niyo na ng apo? Hindi naman ako pabata eh. Tatanda din ang nanay mo kaya gusto ko na ng apo. Kung wala lang akong problema sa matres, marami siguro kayo. Pero masaya naman ako na biniyayaan ako ng isang tulad mong napakabait at gwapo. Kaya gumawa ka na ng baby, anak. Hanap ka na ng asawa. May trabaho ka na naman eh. Alam mo naman ang chismis. Ayoko lang na napag-uusapan ka. Chismis? Yung mga tao talaga? Judgmental. Bading daw ako kasi mahihayin at wala pang girlfriend kahit may trabaho na. Ibang klase din sila. Bakit hindi nila unahing bantayan yung mga sarili nila? Basta ako, kahit ano pa man yan, mahal kita at gusto ko nang magkaapo. Sige na baby ko, mag-girlfriend ka na at gumawa na kayo ng baby. Kayo talaga, Nay. Pero pag-iisipan ko po, wala pa naman ako nakikilalang babae na pwede kong ligawan eh. Anong wala? Hindi ka kasi tumitingin sa paligid mo eh. Marami naman dyan. Tulad na lang ni Fatima. Si Fatima na lang kaya anak, ligawan mo na siya. Nay naman! Anong nay naman? Ang ganda kaya ng kababata mong yan. At saka mabait pa. Nakausap ko nga siya nung nakaraang araw eh. Tapos, baka kung ano-ano na naman ang sinasabi niyo sa kanya ha? Ang sabi ko, baka gusto ka niya. Nay naman! Ayun na naman tayo. Nakakahiya. Hindi ka dapat mahiya. Yung mga lalaki dyan, na akala mo kagugwapo, hindi naman marunong panindigan ng responsibilidad nila sa babae o kaya sa anak nila. Yun ang dapat mahiya. Hala, ang seryoso naman ang sinabi niyo, Nay. Marami kasing nabubuntis ngayon tapos iiwan lang ng mga lalaking hindi marunong manindigan at tumataka sa responsibilidad nila. Alam mo anak, hindi ka katulad nila. Dahil pinalaki ka namin ng tatay mo ng tama. Opo naman, Nay. At nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpapalaki ninyo sa akin na gwapo. Alam niyo Papa Dudut, kaibigan lang ang turing ko kay Fatima. Hindi ko pinasok sa utak ko ang sinabi ni Nanay ni Risa na ligawan ko si Fatima. Nagkakahiyaan din kami ni Fatima tuwing nakakasalubong ko siya kapag umuwi ako sa bahay namin sa Batangas. Lalo na't alam naming dalawa na gusto kaming paglapitin ng aming mga magulang sa isa't isa. Tuwing paalis ako ng bahay ay parang bumalik ng Maynila para sa aking trabaho'y alam kong nakatanaw si Fatima mula sa bintana ng kanilang bahay. Sa mga panahon na yon, Papa Dudut, ay wala akong naramdaman talaga kay Fatima. Parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Naging uso naman sa panahon ko habang nagtatrabaho ay ang chat rooms sa internet. Makakatagpo ka ng iba't ibang lahi, kinulit ako ng kasamahan ko na subukin na pumasok sa chat rooms. And one night ay pumunta kami sa isang internet cafe. Doon ay gumawa ako ng account at sinubukan ng bagong kinakahumalingan ng mga tao. Pumasok ako sa isang chat room, Papa Dudut, at nakilala ko ang isang babae na nasa Europe. Pero hindi siya European, isa siyang Pinay na doon lamang nagtatrabaho. In short, isa siyang OFW, si Gracie. Medyo kalog siya at naging magaan ang loob ko sa kanya. Nagustuhan ko siya dahil nga magkaiba kami ng personality. Mahiyain ako at siya naman ay parang kinain ng lahat ng self-confidence sa mundo. Nacha-challenge ako sa kanya, Papa Dudut. Nang umuwi siya sa Pilipinas ay nagkita kaagad kami. Na-confirm ko sa aking sarili na gusto ko si Gracie. At nang umuwi ulit siya for the second time ay nakituloy na siya sa apartment ko dahil girlfriend ko na siya, Papa Dudut. 24 years old na ako noon at matanda lang siya ng 2 taon sa akin. Hindi alam ni Nanay ni Risa na meron akong ka-live-in sa apartment ko. Iba sa pakiramdam ang may nagmamahal, Papa Dudut.
Iba sa pakiramdam ang may kasama sa bahay na mahal mo at nayayakap mo. Sa mga panahon na yon ay sure na akong si Gracie ang babaeng pakakasalan ko. Han, pumasok ka sa loob. Hindi magandang tumambay ngayon dito dahil sa usok ng mga sasakyan. Okay ka lang ba? May problema ka ba? Gracie, Oh, ibig sabihin nito magiging tatay na ako? Totoo ba? Yes! Tatay na ako! Han, bakit parang ang lungkot mo? Magandang balita to. pero Han, Nag-alala ka ba dahil hindi ko pa nasabi kay Nanay na Riza ang tungkol sa atin? Umuwi tayo bukas sa Batangas. Papakilala na kita. Alam mo, matagal nang gusto ni Nanay na magkaroon ako ng girlfriend. Ayaw mo naman na ipakilala kita. Pero dapat ngayon, pwede na kitang ipakilala. Magiging mag-asawa na tayo. Magpakasal na tayo. Sabihan ko si Nanay. Matutuwa yon kasi magiging lola na siya. Magkakaapo na siya. Han, salamat ha. Sobrang saya ko talaga. Loy! Oh Han, bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Pananagutan naman kita eh. Hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa iyo at sa magiging anak natin. Hindi ako pwedeng mabuntis! Bakit? Maselan ba ang kalagayan mo kaya natatakot kang mabuntis? Ipapacheck kita sa doktor. Kayo ng baby natin. Ipapalaglag ko to! Ano? Bakit? Hindi. Huwag mo ipalaglag ang bata. Makinig ka, Loy! May dapat kang malaman! Hindi kita maintindihan, Gracie. Ano ba ang dapat kong malaman? May asawa na ako! Ha? Tama ang narinig mo! May asawa at pamilya na ako sa Cebu! Ano? Ibig mong sabihin, nakipagrelasyon ka sa akin kahit may asawa at mga anak ka na? Oo! Kaya ipapalaglag ko to at uuwi na ako ng Cebu sa susunod na linggo. Ang alam nila sa susunod na linggo ang uwi ko galing abroad. Teka, sandali lang. May asawa at mga anak ka? Naglihim ka sa akin? Patawarin mo ako, Loy. Akala ko hindi mauuwi sa ganito ang lahat. Gracie, wag mo naman paglaruan ng pagkatao ko. Minahal kita. Kaya nga gusto kong ipalaglag na to dahil ayokong paglaruan ka pa. Wag, please. Wag mong idamay ang bata. Wag mong ipalaglag ang anak natin. Anong gusto mong gawin ko? Uuwi ako sa amin tapos buntis akong haharap sa asawa ko? Sabihin mo hindi ka pinauwi ng employer mo. Dumito ka muna hanggang sa may panganak mo ang anak natin. Alam mo Gracie, masakit na niloko mo ako. All this time pala, para akong tanga. Naging kabit. Pwede pala maging kabit ang lalaki. Bihira lang to ah. Pero please, gusto ko mabuhay ang anak ko. Paano ako mananatili dito na may obligasyon din akong magpadala ng pera sa pamilya ko? Ako muna. Gagawa ako ng paraan. Gagawin mo talaga? Oo naman. Mahal kita. At mahal ko ang magiging anak natin. Kaya ako nang bahala. Tinanggap ko ng buo si Gracie Papadudod sa pagkakaalam ko sa kanya simula nang naging magka-chatmate kami ay mabuti siyang tao. Pwede nagkamali lamang siya at tinago niya ang totoo pero mabuti siyang tao sa akin. Maaring masama ang naging tagpong ito sa buhay namin dahil sa kasal na siya at may pamilya ay naisip niya ang bagay na masama tulad ng planong pagpapalaglag sa naging bunga ng aming pagmamahalan. Pero naiintindihan ko ang kanyang katayuan. Sinunod ko ang gusto niyang mangyari hanggang sa maipanganak niya ang anak namin. Sobrang tuwa ko dahil nang makita ko ang anak ko Papadudod. Hanggang sa mga oras na yon ay wala pa ring alam si Nanay Nerissa tungkol dito. Ayaw ipaalam ni Gracie ang tungkol sa relasyon namin. Sinabi ko kay Gracie kasama ng anak namin na nasa tabi niya at niyayakap ay willing akong maging kabit niya dahil ayaw ko rin na masira ang pamilya ni Gracie sa probinsya. Tulad ng baby namin ay kailangan din na si Gracie ng mga anak niya sa asawa niya. Isang kalokohan man ang pananaw ko pero sa palagay ko ay
mas mabuti itong setup sa aming relasyon. Patuloy ang aming pagmamahalan habang walang pamilyang nasisira. Kapag bumalik naman siya abroad, nasa isip ko'y gusto ko pa ring makibalita sa kanya. Magiging chatmate abroad ko pa rin siya at kung uuwi siya ng bansa ay pwedeng sa akin muna siya uuwi kasama ang anak namin. At pagkatapos ay pwede na siyang umuwi ng Cebu. Sabi ko sa kanya ay pwede namang tumibok ang puso niya sa dalawang lalaki at willing akong makihati, Papa Dudut, sa pagmamahal na maibibigay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakatawa mang isipin ng isang lalaki ay gustong maging kabit forever. Pero eto ang ginusto kong mangyari para hindi lang kami magkalayo ni Gracie. Gusto kong buo kaming kasama ng anak namin kahit paman na ang katotohanan ay may kahati kami sa buhay ni Gracie. Kaya kong mabuhay sa isang kasinungalingan, sa isang huwad. Pero matapos ang isang linggo'y nawala na lamang si Gracie. Iniwan na niya kami ng baby namin at hindi ko na siya na-contact, Papa Dudut. Nawalan ako ng communication sa kanya. Nang kaharap ko ang baby namin ay naawa ako sa kanya at naawa rin ako sa sarili ko. Kahit nang lilimos ako ng pagmamahal kay Gracie ay hindi niya pa rin kami pinagbigyan ni baby. Sobrang sakit sa puso ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nandyan si baby kahit papaano ay naibsan nito ang sakit sa puso ko. Ibinangako ko sa anak ko na magiging mabuting tatay ako sa kanya tulad ng ginawa at pinaramdam ng tatay ko sa akin. Hindi pala madali ang mag-alaga ng baby kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa nanay ko ang tungkol sa bata. Umuwi ako ng Batangas at sinabi ko ang kwento namin ni Gracie kay nanay. Nalaman niya ang totoo na nagkaroon ako ng anak kahit na walang ina. Ang likot-likot na ng apo ko. Oh, tingnan mo anak. Ilang buwan na lang ay magwa 1 year na si baby. 2 na kayong baby ko. Si baby damulag ko at si baby Pogi. Naku, magsaselos na ako niyan. Parang si Baby Pogi na ang favorite ni nanay ah. Asus! Kayong dalawa ang favorite ko, ano? Nay, salamat sa lahat ha. Nung inuwi ko siya dito, natanggap niyo lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ay, ano ka ba? Anak kita at apo ko si baby. Blessing ang bata sa pamilya natin. Pero anak, mas maganda talagang may ina si baby eh. Nandyan naman kayo na eh. Lola ako, hindi nanay. Anak, baka pwede na si Fatima. Ano? Ligawan mo na. Mabait naman si Fatima eh. At hanggang ngayon single pa rin siya. Nay, alam niya na may anak na ako. Baka Baka hindi ka tanggapin. Ay naku, hindi mo pa nga nasusubukan eh. Yan ang kagad ang iniisip mo. Sige na, pag-isipan mo. Huwag masyadong tagalan ha. Baka may nag-aabang na rin sa kanya sa paligid maunahan ka. Maganda naman si Fatima. Bagay siya sa'yo. Talaga ba, Nay? Bagay kami? Gusto mo lang talagang may nanay si baby eh. Siyempre naman. Gusto ko may mami si Baby Pogi. Pero anak, bakit pa kasi pumatol ka dun sa may asawa? Nagtataka lang ako kasi hindi ko naman nakilala si Gracie o hindi mo na ipakilala sa akin. Kaya hindi ko naman masabi kung ano ba yung nagustuhan mo dun sa babaeng yun. Tinamaan lang ang puso ko, Nay. Tinamaan, tapos iniwanan ng bata na parang tuta matapos si panganak. Sa bagay, okay na rin naman. Kasi may baby Pogi ako. Sabi ni baby Pogi, maghanap ka na baby damulag ng mami ko. I-date mo na si Tita Fatima. Ilang hakbang lang naman ang bahay nila eh. Mabait pa. Ang kulit-kulit ng lola mo, baby. Nakinig ka naman sa sinasabi ni nanay, di ba?
Abay, syempre, nakikinig talaga si Baby Pogi sa lola niyang maganda. Hindi ba, Baby Pogi? Ano? No. Anong sinasabi mo, Baby Pogi? Ha? Ano? Gusto mong ipag-date natin si Daddy Baby Damulag mo kay Tita Fatima, no? Wow! Magandang idea yan, Baby Pogi. Kailan ba daw ang date nila? Ano? Bukas na agad? Dinner date ba? Aba, kailangan natin ayusan ang daddy mo para magustuhan siya ni Tita Fatima. Nay, kayo talaga. Anak mo daw ang may gusto eh. Dapat wag mong i-disappoint si Baby Pogi. Nadali niyo ako. Sige na nga. Bukas, makikipag-dinner date ako kay Tita Fatima kung papayag siya. Yay! Papayag yun. Narinig mo yun, Baby Pogi? Makikipag-date na ang daddy mo, magkakamami ka na. Kayo talagang dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, anak. Kaya gusto namin na sumaya ka. Salamat po talaga, Nay. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo. Naku, gagawin ng ina ang lahat para sa anak nila. Ay, erase. Gagawin ng mga magulang ang lahat para sa anak nila. Kaya ikaw, gawin mo rin ang lahat para kay Baby Pogi Irvin. Mangako ka. Opo, Nay. Pangako po. Gagawin ko para kay Baby Irvin. Pinag-date nga kami ni Fatima, Papa Dudut. Parang iba ang pakiramdam ko noong kaharap ko na siya. Ang ngiti at titig niya ay alam mo nang hindi siya gagawa ng masama. Dahil kay Gracie ay medyo hindi na ako ganon ka-shy type, kaya ako parati ang nag-o-open ng topic para may mapag-usapan kaming dalawa ni Fatima. Mga ilang dates din ang nangyari bago ko nasabing gusto ko siya. Sa totoo po ay gusto ko na si Fatima at hindi dahil naghahanap lamang ako ng pamalit ni Gracie. Genuine po ang pagkagusto ko kay Fatima at parang nakaramdam ako ng panghihinayang dahil hindi ko siya binigyan noon ng atensyon. Baka noong sinabi ni nanay na liligawan ko na nga siya bago ko pa nakilala si Gracie ay malamang naging kami na dahil hindi mahirap na magustuhan at mahalin si Fatima. Pagkatapos ng isang buwan na naging kami papadudod ay niyaya ko na kagad siya ng kasal. Pumayag naman siya kaya hindi na ako nag-alinlangan at nagpakasal kaagad kaming dalawa. Sobrang saya rin ni Nanay ni Risa dahil nakita niyang buo ang pamilya ko at alam niyang mabuting may bahay si Fatima. Hindi ko nakitaan si Fatima na nag-iisip ng kung ano kay Baby Irvin. Tinanggap niya ito na parang galing sa kanya. Kaya sobrang saya ko dahil hindi ako nagkamali na pakasalan at piliing maging asawa si Fatima, Papa Dudut. Matapos nga ang 12 years ay nagkaroon kami ng 4 na anak. Kasama na roon si Irvin, Papa Dudut. Babe, matulog ka na. Masama sa health mo yung pagpupuyat. Buntis ka pa naman. Tapusin ko lang sana tong isang chapter ng librong binabasa ko, babe. Kunin ko na tong libro sa'yo para maitabi ko na. Oo. Bukas ng umaga mo na tapusin to. Payakap nga ako. Kumakayakap naman to. Magpahinga ka na, babe. Oo na. Magpapahinga na ang buntis. Ang saya ko kasi magiging 5 na ang anak natin. Ako rin. Parang kahapon lang si Irvin lang ang baby natin sa bahay. Oo nga no. Ang bilis talaga ng panahon. Babe, salamat ha. Hindi mo tinratong iba si Irvin. Babe, anak ko si Irvin. Para sa akin talaga siya galing. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Pantay ang trato ko kay Irvin at sa iba pa nating mga anak. Silang lahat. Anak ko sila, okay? Salamat talaga, babe. Pakis nga ako. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti mong ina kay Irvin at napakabuti mong asawa. Wala na akong hihilingin pa dahil sobra-sobra ang binigay ng Diyos nang dumating ka sa buhay ko. Nung kasi,
Sobrang parang pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa ginawa ng nanay ni Irvin. Babe, ako ang ina ni Irvin. Please, wag na nating pag-usapan pa to. Ayoko mabanggit mo pa to. Gusto ko mag-move on ka na. 12 years na ang nakalipas mula nang mangyari yun. Ang importante, masaya ka at masaya ako sa pagsasama natin. Sa binuo nating pamilya. Oo, tama ka babe. Mas importante nga ang pamilya na binuo natin. Ay, tingnan mo to babe. Nag-post ako ng pictures natin sa social media. Nag-comment si nanay. Buti madaling naturuan si nanay ni Riza. Nag-comment. Sabi, ang laki na ng baby pogi niya. Pogi naman talaga si Irvin. Siyempre anak ko. Patingin nga. Nagmana talaga sa kagwapuan Eh, at crush mo ako dati pa. oo na. Hindi ko naman ipagkakailayan. Ikaw lang yung may ayaw sa akin noon. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano? May hiya-hiya ka pa? Sige na nga, ikaw nang mahiyain. Basta ako babe, mahal na mahal kita. Forever kitang mamahalin. Ako rin. Forever. Pangako yan. Pakis nga uli. Ang ganda talaga ng asawa ko. Dati pa naman. Sandali selfie tayo. Post ko sa social media para makita ni nanay ni Riza. Sige. Dito, tingin ka sa camera. 1, 2, 3. Ayan. Patingin nga. Bagay talaga tayo, babe. Siyempre naman. Babe, gamitin mo na kaya yung SOCMED mo. Pang video call ko lang sa inyo ang account ko. Hindi ko tinitingnan ang profile ko at kung ano-anong post. Matanda na ako para dyan. Naku, dapat in ka pa rin, lokong to. Mag-post ka rin para makapag-comment kami ni nanay. Naku, baka kung ano-ano ang i-comment nyo ah. Hindi ah. Sige na. Ano ba yung profile mo, cartoons? Si Irvin ang gumawa niyan. Palitan mo na. Ang gwapo ng asawa ko tapos cartoons ang nakalagay. Sige na nga, magpapatulong ako kay Irvin. Ang papalagay ko dyan yung sobrang gwapo kong picture. Para wala ka nang gagawin kundi ang titigan ng profile picture ko. Talaga lang ha. Sa kakulitan ni Fatima ay naging active ako sa social media, Papa Dudut. Maganda itong platform para makapag-communicate sa mga dating kaibigan. Pero naging way din po ito para balikan ko ang panahon na ka-chat ko si tatay bago ito namatay at si Gracie noon sa abroad. Parang malapit na ang tao. Parang nasa kabay mo ang mundo. Sa isang click lang ay mahanap mo na ang tao at maaari mong makausap sa chat at pwede ring video chat. Nagiba na ang anyo ng communication. Nangangati ang mga daliri ko at hinanap ko si Gracie sa social media. Nakita ko kaagad ang account niya at tinignan ko ang mga larawan niya at ang kanyang pamilya. Parang muling nagbalik ang saya at sakit na naramdaman ko. Ang mga alaala ng pagsasama namin. Ang una naming encounter sa chatroom noong hanggang sa nagsama kami sa apartment at naisilang si Irvin. Pinigilan ko ang sarili ko na i-message si Gracie para ano pa kung kukumustahin ko siya. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Pero after many months ay hindi ko na rin matiis talaga, Papa Dudut. Nag-iwan ako ng message sa kanya. Gusto ko yung burahin ang message ko pero hindi naman po pwede. Para ako nanlalamig na hindi ko alam kung bakit ko nagawang mag-message pa sa kanya. Parang hindi ko alam kung ano ang gusto kong ipahiwatig sa pangungumusta ko sa kanya. Ang puso ko'y parang kumakabog sa kaba at sa hindi ko ma-explain na pakiramdam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos ang ilang linggo ay nag-reply si Gracie. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang message niya at may kung anong hangin ang dumampi sa katawan ko nang mabasa ko ang reply niya. Nilalamig ako sa kaba at parang nag-flashback. Lahat ng mga nangyari sa amin simula nang magkakilala kami sa chatroom hanggang sa nilayasan niya ako at iniwanan niya sa amin ang baby ko.
Ang sabi ni Gracie sa message niya ay inaalala niya ang anak na iniwan niya sa akin. Mabuti daw at nag-upload ako ng mga pictures ni Irvin at nakita niya ang anak namin. Nakita na rin niya ang buong pamilya ko. Nagpapasalamat siya na nagkaroon ako ng pamilya. Dagdag pa ni Gracie na gusto niyang makita ako dahil uuwi siya ng Pinas sa susunod na buwan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko noong oras na yon. Parang ayaw ko makipagkita sa kanya dahil nakukonsensya ako sa asawa ko at mga anak ko. Pero may nararamdaman ako sa loob ko na gusto kong itulak papalapit kay Gracie kaya nakipagkita ako nang umuwi na ito sa Pilipinas. Ang bangangiti niya at ang pagiging kalog ay naroon pa rin. Hindi ko mawala sa puso ko na may nararamdaman para na akong pagkagusto kay Gracie. Papa Dudut, binahay ko si Gracie. Alam kong mali pero ginawa ko pa rin. Ang hindi ko alam ay natunugan pala ni Fatima ang tungkol sa amin ni Gracie. Binata na talaga ang anak ko. Kailan ko siya makikilala in person? Kahit ipakilala mo lang akong kaibigan mo, hindi na kailangan na ungkatin pa ang nakaraan. Wala naman siyang alam na iba pala ang nanay niya. Dahil pinalaki niyo naman siya ni Fatima ng mabuti at si Fatima na kinikilala niyang ina. Buti late niyo siyang naparegister kaya kayo talaga ni Fatima ang naging parents niya sa papel. Oo, buti nga eh. Si nanay ang nagbigay ng Irvin na pangalan sa kanya. Kapag ready na siya sa lahat, ipapaalam ko rin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Salamat, Loy. Pwede ko siyang isama dito sa susunod na linggo. Sana nga maisama mo, Loy. Loy, thank you, tinanggap mo pa rin ako. Alam mo, hindi kita nakakalimutan. Tiniis ko lang na hindi ka talaga kausapin. Nagpakalayo-layo. Para hindi na maging magulo ang buhay mo. Feeling ko, tama naman ang ginawa ko. Sobrang namiss kita. Akala ko nga nun hindi ko kayang mabuhay nang wala ka eh. Mabuti at nakahanap ka ng tulad ni Fatima. Basta, wala akong intensyon na angkinin ka. Ito lang ang magiging setup natin. Kapag uuwi ako ng bansa, magsama lang tayo kahit isang buwan. Dahil mahal kita. Gusto kitang makapiling. Tulad ng dati. Ayaw ko ring masira ang pamilya ko at pamilya mo. Mahal natin ang mga pamilya natin at ayaw nating masira yun. Kaya itago lang natin to. Wala namang makakaalam eh. Oh, may kumakatok. Sino kaya yun? Buksan mo na. Baka yung may-ari nitong nirentahan natin. Alam mo naman yung matanda. Medyo may pagka-intrigera. Sige, sandali. Bubuksan ko. Fatima? Babe, bakit ka nandito? Alam niyo kung bakit? Nandito ako dahil may karapatan akong protektahan ng pamilya ko. Babe, kumalma ka lang muna. Halika, pumasok ka. Dito tayo sa loob mag-usap. Hindi ako mag-eskandalo. Edukado akong tao. Ikaw pala si Gracie. Fatima, wala akong balak na sirain ang pamilya nyo. Ano pala tong ginagawa ninyo? Mahal ko ang asawa ko at pamilya ko. Alam kong nandito ka para tuksuhin uli ang asawa ko. Makinig ka. Asawa ko si Loy. Akin ang asawa ko. At gusto kong malaman mo na ako ang ina ni Irvin. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan niyo ba ako? Please. Anong please? Gusto mong tumigil ako sa pagsasalita? Ayaw niyo marinig na nasasaktan ako? Kung hindi ako dumating ngayon, baka may milagro na kayong nagawa. Hoy, ikaw babae. Anong klaseng tao ka? Hindi ka ba makontento sa asawa mo? Bakit hindi ka na lang dun sa ibang bansa maghasik ng lagim at bakit ang asawa ko pa ang pinagtitripan mo? Bakit? Bakit? Dahil mahal ko si Loy. Ano? Mahal mo ang asawa ko? After so many years, kaya ka bumalik at gusto mo magpakamot sa asawa ko dahil mahal mo ang asawa ko? Pinigilan ko pero... Pinigilan mo, pero sobrang kati mo. Ha? Babe, tama na! Umuwi na tayo! Pag umuwi na tayo,
Ibig sabihin ba, ako at ang pamilya natin ang pinili mo? Na ito na ang huli niyong pagkikita ng babaeng to? Fatima, gusto ko makita ang anak ko. Yun naman pala! Gusto mo makita ang anak mong iniwan mo na parang tuta? Kung ito pala ang gusto mo, bakit nandito kayo? Sa apat na sulok ba ng kwartong to, makikita mo ang anak mo? Ako ba pinaglololoko ninyo? Hindi ako tanga. Mabait akong tao pero hindi ako tanga. Alam kong hindi mo maiintindihan ang magiging rason ko pero sana pagbigyan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko siya kukunin sa inyo. Wala naman akong karapatan. Hindi ako magpapakilala na ako ang nanay niya. Gusto ko lang siyang makita. Alam mo, hindi ako madamot. Alam kong ina ka rin, pero paano kita mapagkakatiwalaan ngayong isa kang sinungaling? Nagsinungaling kayo sa akin. Inilihim niyo tong kawalang hiyaan ninyo. Babe, tama na! Please! Ang sakit! Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Babe, patawarin mo ako. Sige na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Tama! Umuwi na tayo! Noong gusto kong pagtaksilan ng asawa ko ay naging palaban naman ito sa relasyon namin kahit pa wala akong balak na iwan siya. Tama si Fatima, Papa Dudut. Dapat iniwasan ko na lamang si Gracie o kung balak lang nitong makita ang anak ko ay dapat hindi ako naglihim sa kanya. Alam niyo, Papa Dudut, ay humanga ako kay Fatima dahil sa tapang sa sarili na harapin kaming dalawa ni Gracie at ang hindi niya pagsuko sa pamilya namin. Humanga ako sa kanya dahil sa inilaban niya ako. Tinanggap niya ako ng buo pa rin, Papa Dudut. Naging tao at ina si Fatima kaya pinayagan niyang makipagkita si Gracie kay Irvin. Ipinakilala namin si Gracie na kaibigan ko. Ramdam ko kung gaano kasakit kay Gracie na iniwan niya ang anak at ramdam ko rin na masaya siya na makita itong malusog at puno ng pagmamahal naming dalawa ni Fatima. Pansin kong ang pagpipigil ni Gracie na lumuha sa harap ni Irvin. Ito na palang naging huling pagkakataon na makita at makausap ko si Gracie. Pagkatapos ng tagpong ito ay deactivated kaagad ang kanyang social media account. Hindi talaga pwede dahil kung ipilit namin ang aming mga sariling pagsaluhan ang maling pag-ibig ay nadaramay makakasira ito. Hindi lang sa aming mga pamilya kundi sa aming mga sarili. Naniwala akong may pag-ibig sa naging relasyon namin ni Gracie pero isa itong pagkakamali na dapat itama. At sa aming maling relasyon noon ay hindi ko inisip na maling dumating sa buhay ko ang anak kong si Irvin. Dalawa ang bibiling kong sapatos mo. Yung isa ako ang pipili para sa graduation mo. Yung isa naman, ikaw na ang pumili para magamit mo pang forma mo. Grabe, binatang binata ka na anak. Salamat tay, iba ka talaga. Siyempre naman. Pero ano ba ang kukunin mong kurso pala sa college? Hindi mo pa rin nasasabi sa amin kung anong gusto mo. Gusto ko maging marine engineer tay, pero gusto ko magtrabaho abroad. Abroad? Bakit hindi na lang dito sa atin? Pwede rin naman pero mas malaki sahod sa abroad tay. Gusto kong yumaman agad. Sa bagay. Pero alam mo nak, kung ako papipiliin, dito na lang sana sa Pinas. Nakaya ko naman na dito ako sa Pinas ha. Mahirap nga ang buhay. Hindi naman ako naging mayaman pero masaya ako kasi kapiling ko ang pamilya ko. Kayo ang masayang nangyari sa buhay ko. Kayo ang kayamanan ko. Nahihirapan si tatay kapag malayo kayo sa akin. Alam niyo naman ang story ng lolo niyo, di ba? Dati nasa abroad siya. Mahirap dahil matagal bago siya makapagbakasyon dito sa Pilipinas. Alam ko po na mahirap nga ang buhay sa abroad tay. Alam ko naman ang mga ganong senaryo. Kung sakali makapag-abroad ako, hindi muna ako magpapamilya. Pero pag may nagkagusto sa akin after college at magkatuluyan kami, pwede namang sa abroad na kami tumira. Mas magandang tumira dun sa walang traffic. Ang traffic talaga ang gusto mong takasan ha? Syempre po, nakakabad trip po kasi ang traffic dito sa atin eh. Sa bagay, basta
Parati mong tandaan na nandito lang kami ng Nanay Fatima mo at ng Lola Nerissa mo. Opo, Tay. Ito po, Tay. Gusto ko tong sapatos na to. Kaya po ng budget nyo to? Tingnan ko nga ang presyo. Naku, ang mahal nito ah. Pero dahil mahal kita anak, kaya kung gusto mo to, sige, kunin natin. Parang yung pag-abroad mo rin. Susuportahan ko yun. Alam ko na matutupad mo ang mga pangarap mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo na kaya mong makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay anak. Salamat po, Tay. Kakayanin ko po lahat para matupad ang mga pangarap ko. Tay, nandito na po si Nanay. Oy, parang abotenga na yung ngiti mo, Irvin. Siyempre, Nay. Bibilhan po ako ni Tatay ng the best na sapatos eh. Patingin nga ng napili mo. Yan ba? Ay, maganda nga. Bagay yan sa'yo, nak. Bayaran nyo na para makapag-dinner na tayo. Ay, naku kayong mag-ama. Akala ko ba madali lang mamili ang mga boys? Kayo pala tong matagal eh. Tapos na ako mamili ng sakin. Usapang sapatos po kasi, Nay. Dapat yung the best ang mapili. Kaya matagal ang paghahanap. Ikaw talaga. Pero hindi pa po kami tapos mamili, Nay. Tama yung anak natin babe. Kasi bibilang ko pa siya ng bagong sapatos na isusuot niya sa graduation. Sana pala hindi ko binilisan ng pamimili ko. Sana pala in-inform nyo ko. Papadudod sa tagpong yun ay naramdaman ko na dapat kong pahalagahan ang pamilya ko. Ang pagiging ama ko at ang pagiging asawa ko kay Fatima. Naging mas malapit ako kay Irvin dahil gusto kong nakakasiguro na kapag may gusto siyang gawin o plano ay ipapaalam niya sa akin para mas lalo ko siyang mag-abroad. Iba daw sa pakiramdam yung nakakapunta sa ibang bansa. Sa totoo lang kahit nag-aaral pa lamang si Irvin ay hindi ko nasa ibang bansa na siya. Or feeling ko na nasa ibang bansa na siya. Napapraning ako, hindi ko lang pinapahalata sa anak ko at tinibayan ko ang loob ko dahil sa advanced technology natin. Iba na rin siguro ang maging dynamics ng pag-abroad ni Irvin dahil anytime na naman ngayon ay pwede nang makausap via video call ang sino man kahit saan pa man siya sa mundo. Hanggang ngayon papadudot ay walang alam si Irvin sa nakaraan. Hindi niya alam ang tungkol sa biological mother niya. Pero sa totoo lang ay gusto ko ring sabihin sa kanya ang katotohanan dahil karapatan niyang malaman ito. Naghahanap lamang po ako ng tamang panahon. Masaya ako sa naging pamilya ko ngayon at sa ngayon ay nag-aaral pa rin po si Irvin sa college. Wala na akong naging ibang balita tungkol kay Gracie. Siguro'y noong kasagsagan ng pagputok ng pandemic ay nasa ibang bansa lamang ito at hindi nakauwi. Kung magkita man kaming muli ni Gracie ay magiging magkaibigan na lang talaga kami at ipapaalam ko na parati kay Fatima ang lahat. Dahil ayaw kong masira ang pamilya ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, maraming salamat po, Lloyd. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. May mga relasyon na sa una lang masaya at masarap. Tapos sa dulo malungkot na at masalimuot. Pero nasa magkarelasyon pa rin kung handa nilang ayusin ang kanilang pagsasama o mas mabuti na lamang na maghiwalay na sila. Ikaw kabarangay, handa ka bang ipaglaban ng isang relasyon kahit na gusto mo nang bumitaw? Papa Dudut. Dear Papa Dudut, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya simula noong dalaga pa lamang ako. At gusto ko na ang mapangasawa ko ay hindi taga sa amin sa Isabela. Kaya nga nung nauso po ang Facebook, kung sino-sinong lalaki ang kinausap ko para makipagkilala. Karamihan ay mga taga Maynila.
Meron din namang mga taga Rizal at Batangas, pero wala naman akong sineryoso sa kanila dahil patapos pa lamang ako sa high school ng mga panahong yon. Bago ko i-share ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Shaira, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Meron na akong 2 anak at kinakasama na tawagin na lang po nating Noriel. Factory worker siya at nakilala ko noon sa kantina dati kong pinagtatrabahuhan bilang dishwasher. Lagi kasi siya doong kumakain. Noong nabuntis ako ni Noriel, alam ko na meron na siyang anak sa dati niyang kinakasama. Pero tinanggap ko pa rin yon dahil mahal ko si Noriel. Magsisimula ang lahat taong 2024 noong nabuntis niya ako sa pangalawa naming baby, Papa Dudut. Kamusta? Anong resulta? Ayan oh, tignan mo. 2 guhit? Ibig sabihin buntis ka, sweet cake ko! Huwag mo nga ako tawagin ng ganyan, naiirita ako eh. Naiirita ka kasi buntis ka? Oo, Bakit? Blessing kaya yan. blessing nga pero kapapanganak ko pa lang, di ba? 3 buwan pa lang yung panganay natin tapos nabuntis mo na naman ako. Dumidede pa nga sa akin yung anak natin. O ano naman? Anong ano naman? Natural, mabubuntis ka kasi may nangyayari sa atin. Oo nga, pero sabi ko 'di ba, ayoko pang magka-baby tayo. Labo mo naman eh. Di mo kasi naiintindihan. Lalo hindi ikaw ang nagbubuntis. Hindi talaga, dahil trabaho niyo mga babae ang magbuntis. Di ka na talaga naawa sa akin, oh. Alam mong hirap na hirap ako nun sa pagbubuntis sa panganay natin. Tapos binuntis mo na naman ako. 3 buwan pa lang walang nangyayari sa atin, tapos init na init ka na dyan. Ilang beses ko nang nasabi na hindi pa ako handa. Na ayoko pa. Lalo pa dumidede pa yung panganay natin pero hindi mo ako pinakinggan. Tinuloy mo pa rin. Ginalaw mo pa rin ako kahit labag sa loob ko. Pinagbigyan kita pero nakiusap ako na wag mo akong bubuntisin pero hindi ka nag-ingat. Hindi ko nakasalanan yun. Sana uminom ka ng pills para hindi ka mabuntis. Tapos ako ngayon sisisihin mo. Ayos ka rin talaga eh. Uminom naman ako pero ang daming komplikasyon sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo yun? Grabe ang sakit ng ulo ko, kulang na lang iuntog ko sa pader para lang mawala. Hirap pa ako makatulog sa gabi at kung ano-ano pang pangit na bagay yung mga naiisip ko. Dagdagan mo pa yung puyat sa pag-aalaga sa anak natin at mga gawaing bahay. Inggit na inggit nga ako sa'yo kasi palagi na lang mahimbing ang tulog mo sa gabi. Tapos ikaw pa ang galit pag iniistorbo ko ang tulog mo dahil lang gusto kong magpatulong sa pag-aasikaso sa baby natin. May trabaho pa kasi ako kinabukasan nun. Ikaw kaya pumasok na puyat, sige nga. Di mo kasi alam na bantay sarado kami ng bisor namin. Bawal aantok-antok sa production. Kaunting mali mo lang, si Baka. At yun ang iniiwasan ko dahil kawawa tayo. Sana naisip mo man lang yun. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo, kung anong mararamdaman mo. Pero ako ba? Kahit konti, iniisip mo rin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang! Malamang oo. Kaya nga ako nagsisikap sa pagtatrabaho para sa'yo at sa anak natin. Talaga lang ah. Para ka namang sira eh. Sira na kung sira. Pero para sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo na iniisip mong kapakanan ko, hindi mo ako agad bubuntisin. Wala kang awa sa akin? Akala mo ganun lang kadaling mag-anak? Kung makapagsalita ka parang di natin anak yung dinadala mo ah. Paano na lang pag lumaki ang batang yan at nalaman niya na ayaw mo sa kanya? Ano na lang mararamdaman niya? Hindi ko sinabi na ayaw ko sa anak natin. Ang akin lang, hindi pa to yung panahon para magbuntis na naman ako. Hindi ka ba nakakaintindi? 3 buwan pa lang yung panganay natin, Noriel. Hindi naman kagad lalabas yung pangalawa natin. May ilang buwan pa para lumaki yung panganay natin. Hirap sa'yo, masyado kang OA. Ako pa talaga yung OA? Eh sino pa ba? Alangan namang nanay ko tayo lang naman nag-uusap dito. O, isa pa yung nanay mo. Oh, anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Baka pag nalaman niyang buntis na naman ako, may masabi na naman siya sa akin. Kagaya nung unang beses na nabuntis ako. Pabayaan mo na si nanay. Ganun lang talaga yun. Masyado madaldal pero wala namang ibig sabihin yung mga sinasabi niya.
Hindi mo ba nakikita na tuwang-tuwa naman siya sa apo niya nung pinanganak mo? Sigurado ako matutuwa lang din yun pag nalaman niyang buntis ka. Duda ako dyan sa sinabi mo. Parang hindi mo naman kilala nanay mo. Kilala ko siya kasi nanay ko siya. Ikaw ang baka hindi nakakakilala sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Kahit ano talagang sabihin ko, wala akong boses pagdating dyan sa nanay mo. Hirap sa'yo lahat ginagawa mong issue. Una yung pagbubuntis mo. Tapos ngayon nanay ko naman. Wala ka talaga sa hulog eh. Papadudo 2023 nang nagkakilala kami ni Noriel. Noong taon ding yon ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa iisang bubong. Bale, tumira kami sa bahay nila sa Quezon City kasama ang nanay niya. Pero bago yung taong 2016 nang kinuha ko ng tiyahing kong tagaluto sa naturang kantin kung saan kami nagkakilala ng kinakasama ko. Siyempre excited ako noon dahil ang nasa isip ko ay pagkakataon ko na para matupad ang pangarap kong makapag-boyfriend ng taga-syudad. Alam ko na hindi ko dapat priority ang paghahanap ng karelasyon dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya noong araw. Ni hindi na nga ako nakatungtong sa kolehiyo kahit gustuhin ko pa. Pero lahat ng mga kapatid ko ay meron ng asawa at sariling pamilya. Ako ang bunso sa aming 5 at matagal nang hiwalay ang mga magulang namin. Laking lola kami pero namatay na rin siya noong 2016 kaya nga tuwang-tuwa ako nang papuntahin ako sa Maynila ng tiyahin ko para magtrabaho dito. Palagi akong pinagsasabihan ng tiyahin ko na mag-ipon ng pera para may panggastos ako sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko yon masyadong iniintindi, Papa Dudut. Noong naranasan ko na kasing sumweldo ay naging magastos po ako. Tapos kung sino-sino pa ang dinidate kong lalaki na nakikilala ko lamang online. Kaya nga may reputasyon ako na maharot sa mga mata ng tiyahin ko. Pero hinayaan na lamang nila ako dahil nasa tamang edad na raw ako. Kaya nga noong nabuntis ako at nagsama kami ni Noriel, ay hindi ako makareklamo ng todo sa kanya tungkol sa estado ng buhay namin. Noong isang beses kasi na nagsabi ako sa kanya ay sinisi lamang niya ako dahil masyado raw akong mapusok at hindi marunong makinig sa kanya. Na kung humanap lang daw ako ng lalaking marunong magdala ng pamilya ay hindi ko maranasang mas maghirap pa. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang pangatawanan na lamang ang bunga ng mga naging desisyon ko, Papa Dudut. Ewan, hindi yata talaga ako siniswerte sa buhay lalo na sa kinakasama at dumagdag pa sa stress ang nanay niya na palagi akong inaaway kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut. Wow! Ang cute naman ng damit ng baby niya. Kaninong baby niya? Kayo po pala, Nay. Oh, ako nga. Bakit kumakaano ka naman dyan eh? Akala mo nakakita ka ng maligno. Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang po talaga ako sa pagdating nyo. Paano hindi ka magugulat? Tutok na tutok ka dyan sa cellphone. Kulang na lang idikit mo yung mga mata mo dyan. Sobra naman po kayo. Ako pa ang sobra. Kanina ko pa napapansin na babad ka dyan sa cellphone mo eh. Kung makaasta ka, akala mo wala kang inaalaga ang anak ka. Ngayon lang naman po ako nag-cellphone. Yung anak ko naman po natutulog sa duyan sa kwarto. Hindi ko naman po sinara ang pinto para tanaw ko at mabilis kong mapuntahan. Lumabas lang po ako ng kwarto saglit para kumuha ng tubig na maiinom sa ref. Tapos nag-cellphone ka na dyan bigla. Nag-chat din po kasi yung tiyahin ko. Kinukumusta ako kaya nireplyan ko lang. Nag-chat daw. Maniwala sa'yo. Ay kung gusto niyo tingnan niyo po tong cellphone ko, kausap ko po yung tiyahin ko. Oo na. Pero may pasabi-sabi ka pa dyan na cute ng damit ng baby. Pinag-uusapan niyo rin ba ng tita mo yun? Ay, yun po ba? Hindi po. Nakita ko lang sa Facebook nung nagbukas ako ng account. Sinasabi ko na nga ba eh. Puro ka Facebook. Wala naman po sigurong masama doon lalo't ngayon lang naman ako nag-Facebook, Nay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi maganda sa isang nanay na katulad mo yung puro ganyan ang inaatupag. Dapat ang ginagawa mo pag hindi mo inaalagaan yung anak mo, naglilinis ka ng bahay. Tingnan mo,
Napakaraming hugasin sa lababo. Ako pa bang hinihintay mo maghugas ng mga yan? Hindi naman po, pero mamaya ko na sana huhugasan yung mga pinggan. Masakit pa po kasi yung balakang ko at medyo nangangalay yung mga binti ko. Sus! Kunwari ka pa. Sabihin mo, nagdadahilan ka lang para hindi makapaghugas. Style mo, bulok. Hindi naman po ako nagdadahilan. Hindi raw, pero halatang halata naman sa'yo. Inoobserbahan lang kita, Shaira. Pinagpapasensyahan lang, lalo at buntis ka sa panganay niyo ni Noriel ko. Tapos ngayon, nagpabuntis ka na naman sa anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Ayos ka rin talaga no? Hindi ko naman po ginustong mabuntis ulit. Si Noriel po ang sisihin niyo kung bakit buntis na naman ako. Aba, at bakit ko naman sisisihin yung anak ko? Siya po kasi yung may kasalanan. Sa totoo lang, ayoko nga po munang sundan yung panganay namin lalo 3 buwan pa lang siya. Kaya lang masyadong mainit si Noriel. Tapos nagtatampo pag hindi ko pinagbigyan. Malamang, may pangangailangan yung anak ko. Alang ka naman sa ibang babae niya hingin yung pangangailangan niya kasi ayaw mo siyang pagbigyan. Hindi naman po sa ganun pero nag-usap naman kami na hindi pa ako handa. Sa kakaunting panahon lang naman ang hinihiling ko para makarecover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi naman siya nakinig. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat handa ka ano man ang mangyari. Tsaka kasalanan mo rin naman May iniinom kang pills, di ba? Meron po pero tinigilan ko na bago pa may mangyari sa amin ni Noriel. Oh, ayan. Di namin mo rin. Kasalanan mo rin talaga yan kasi alam mong buntisin ka pero nagpagalo ka ng walang proteksyon. Hindi po kasi maganda yung epekto sa akin ng pills. Di sana sumubok ka ng ibang proteksyon. Hindi lang naman pills ang pwede mong gamitin para hindi ka mabuntis Alam ko naman po kaso nakakatakot Natatakot ka naman saan? Sa pwedeng maging epekto nun sa katawan ko. Marami po kasi ako nababasa na horror story sa Facebook na galing din sa kapwa ko nanay tungkol sa mga contraceptive na gamit nila. Bakit ako nun? Wala naman nangyari sa akin nung nagpaturok ako Hirap kasi sa'yo masyado kung mapaniwalain sa mga nababasa mo sa Facebook. Iba-ibang katawan ng mga babae. Tsaka kung pumalpak yung unang ginamit mo, di magpalit ka ng iba. Subok lang ng subok hanggang mahanap mo yung hiyang sayo. Ganon yon. Papadudod simula pa lang noong tumungtong ang mga paako sa bahay ni na Noriel ay pinagtaasan na talaga ako ng kilay ng nanay niya. Buntis na kasi ako noon nang dinala ako sa bahay nila at pinakilala ako ng kinakasama ko sa kanyang nanay. Sinabi lang sa akin ni Noriel na may pagkamasungit ang nanay niya pero kuhanin ko na lang daw ang loob para magkasundo kami. Siyempre ang gusto ko ay magkaroon ng maayos na relasyon sa nanay ng kinakasama ko. Pero kahit na anong subok ko sa simula pa lamang ay mukhang ayaw talaga sa akin ng nanay ni Noriel. Madalas niya akong angilan na parang isang dragon na anumang sandali ay bubuga ng apoy. Ang dami rin niyang sinasabi, kumilos man ako o hindi sa bahay nila. Noong ipinagbubuntis ko nga ang panganay namin ni Noriel ay nahirapan talaga ako ng husto kaya kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong kumilos pero hindi yon maintindihan ng nanay ng kinakasama ko. Papadudot lagi niya akong inuobliga na maghugas ng pinggan at maglaba. Kasi nakikitara lang daw ako sa pamamahay nila. Yun din ang rason kung bakit takot na takot akong magbuntis sa pangalawa namin. Bagay na hindi naman maintindihan ni Noriel na mga panahong nagsasama kami sa bahay nila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may 6 na taong gulang na anak si Noriel sa dati niyang kinakasama na sinusuportahan din niya ng mga panahong yon. Kaya ang maliit niyang sweldo mula sa pagpa-factory worker ay nahati sa anak niya sa una at sa amin. Bilang ako ang babae ay sa akin nakatoka ang pagbabudget kaya masasabi kong mas madalas pa kaming kapusin kesa nakakaluwag. Ewan. Pero kahit na anong gawin kong paghihigpit ng sinturon ay hindi talaga kami makaahon, Papadudot. Kaya naman takot na takot akong magbuntis noon dahil sigurado na lalo kaming malulubog sa kahirapan. Alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Noriel, kaya nga lang ay lagi kong sinasabi sa kanya ang mga pangarap ko at gustong mangyari sa pamilya namin.
Nagkasundo pa nga kami na kapag malaki-laki na ang panganay namin ay babalik na ako sa pagtatrabaho para makatulong sa kanya. Kaso'y nabuntis niya ulit ako nang wala sa oras. At kailangan na lang naming pangatawanan ang magiging baby namin habang nagpapatuloy sa buhay, Papa Dudut. Pero aminado ako na may mga gabi pa rin na binabagabag ako ng aking mga takot para sa magiging buhay namin sa hinaharap. Ano ba yan? Kanina ko pa naririnig yung pagbubuntong hininga mo ah. Kita mo natutulog na yung tao eh. Sana all natutulog. Ako rito hindi pa eh. Kasalanan ko ba yon? Pikit mo ang mga mata mo. Kung ganun lang kadali yon, sana kanina pa ako tulog. Ano ba kasing problema mo? Ikaw ang problema ko. Lagi ka nalang nagagalit sa akin tuwing gusto ko magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Feeling ko tuloy wala ka ng pakialam sa akin. Gabing-gabi na nagdadrama ka pa eh. Patulog na nga yung tao oh. Saka saan na naman galing yung pinagsasabi mo? Sa akin lang. Naisip ko lang kasi yun yung pakiramdam ko. Si Ira naman eh. Ayoko ng away. Pagod ako. Pagod din naman ako ah. Paano ko napagod eh? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Baka nakakalimutan mo na buntis ako tapos nag-aalaga pa ako ng anak natin, Noriel. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo madali rin ginagawa ko ah. Ay nako, nagre-reklamo ka na naman eh. Hindi ako nagre-reklamo. O ba't ganyan tono mo? Malapit ko na tuloy isipin na hindi ka na masaya sa pamilya natin. Talaga? Nakuha mo pang isipin yun kung sakali? Oo, mahal ko kayo ng anak natin. Pati na rin itong baby na nasa tiyan ko pero hindi ko lang mapigilang mapaisip kung meron ka ba talagang pangarap para sa amin. Ano na naman ba yan? May plano ka ba talagang ibukod kami ng mga bata? Ano? Alam mo kung anong sinasabi ko? Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Ng bahay, Noriel. Hindi ba nangako ka sa akin noon? Pag nakaluwag-luwag tayo, ibubukod mo kami ng anak mo. Gusto ko lang malaman kung may bala ka pa rin na to pa rin yung pinangako mo sa akin noon. Sa totoo lang, parang malabo na yan. Lalo na ikaw may sabi pag nakaluwag-luwag tayo. Sa panahon ngayon, mas madalas pa tayong gipit kaysa nakakaluwag-luwag. Kaya paano ko pa matutupad yung pangako ko sa'yo na mabubukod ko kayo? Saka may paparating tayong baby. Di ba dapat mas unahin ko yung anak natin kaysa sa kung ano-ano mga naiisip mo? Pero di ba kapag nagsasama na ang babae at lalaki, bumubukod na sila? Para lang sa may mga pera yun. Saka, bakit ba gusto mong bumukod hindi naman tayo pinapalayas ni nanay dito? Hindi nga, pero bahay niya pa rin to. Dapat meron tayong sariling bahay lalo't lumalaki na ang pamilya natin. Sa panahon ngayon na ang mamahal ng mga bilihin, paano pa kaya ang renta? Sige nga, gusto mo yatang mamulubi tayo at sa kalsada na lang tumira eh. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Aabot tayo sa ganun pag hindi ka pa nanahimik dyan. Masyado kong maraming gusto hindi pa nga tayo umaasenso. Kasalanan mo naman eh. Nag-uusap na tayo noon. Maayos na yung plano natin na pag lumaki-laki ang panganay natin, tutulong ako sa pagtatrabaho para makaipon tayo. Kaso, masyado ka mainit sa kama. Ayan tuloy, nabuntis mo na naman ako. Hindi pa nga natin natutupad yung usapan natin na mag-iipon pero pakiramdam ko back to zero na naman tayo. Kawawa naman sa'yo anak natin dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa nga pinapanganak, palagi mo na sinisisi. Hindi ko sinisisi ang anak natin. Ikaw ang sinisisi ko. Ay talaga naman. Kaunti na lang malapit na ako mapikon sa'yo. Lagi ka namang napipikon sa akin bago pa ba yun? Hirap sa'yo, masyado ka emosyonal. Alam mo namang buntis ako? Malamang, emosyonal talaga kaming mga buntis. Dinamay mo pa yung ibang mga buntis. Baka ikaw lang naman talaga ang ganyan. Hindi mo alam, nakakayamot ka na. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Tama siya na para ka may sariling mundo. Sinabi sa'yo ng nanay mo yon? Na para ako may sariling mundo? Oo! Ano sagot mo? Wala. Nagkibit balikat lang ako. Ayoko nang pahabain yung usapan kaya hindi na lang ako sumagot. Grabe ka talaga? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Paano kita ipagtatanggol kung nakikita ko na parang totoo naman ang sinasabi ng nanay ko? Isipin mo nga yan. Huwag lang lagi pagkukulang ko yung tignan mo. Tignan mo rin yung sarili mo. Masyado akong mapaghanap. Hindi ka na marunong makontento. Sige na, matutulog na ako. Huwag mo na ako istorbohin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Noriel na nauwi na nga sa pagtatalo ay nadagdagan lang ng panibagong tampo ang mga nauna kong tampo sa kanya.
Alam ko na mas praktikal na tumira sa bahay nila pero nahihirapan na kasi akong pakisamahan ng nanay niya. Sa tingin ko ay ginawa ko naman ang lahat ng abot ng makakaya ko pero wala. Matigas at malayo ang loob sa akin ng biyanang kong hilaw. Simula noon ay hindi na ako nagsabi ng saloobin kay Noriel dahil siguradong hindi na naman niya ako pakikinggan. O baka nga sisihin niya ulit ako at sabihing masyado akong mareklamo at ako talaga ang hindi marunong makisama sa amin ng nanay niya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay wala akong karapatan na magsabi ng feelings ko. Kaya naman tinuong ko na lamang sa pagsali sa mga online group sa Facebook ng mga kapwa ko nanay at may kinakasama ang paglalabas ng mga hinaing ko sa buhay at sa relasyon namin ni Noriel. Bali ang ginagawa ko ay nagpo-post ako ng aking mga problema sa grupo na sinalihan ko at marami namang nagkokomento para magbigay sa akin ng pagpapayo. Hanggang sa may napansin akong isang Facebook account na paulit-ulit na nagko-comment sa mga post ko. Hindi nagtagal ay nag-chat sa akin ng naturang account para makipagkaibigan. Akala ko ay kapwa ko rin siya nanay kaya inaccept ko ang friend request niya sa akin sa Facebook. Pero makalipas ang ilang araw ng pag-uusap namin ay inamin niya na isa siyang lalaki, Papa Dudut. Hindi lang pala siya magaling magpayo, marunong din magpatawa. Sino marunong ding magpatawa? Po? Sino nga yung marunong magpatawa? Wala po. Anong wala? Patingin ang cellphone mo. Ayoko po. O bakit? Siguro may tinatago ka sa akin ano? Bakit naman po ako may itatago sa inyo? Aba ewan ko. Galing ako sa kusina, katatapos ko lang magluto. Naabutan kita nakaupo na naman dito sa bangko habang pangiti-ngiti. Tapos sabi mo, marunong din siya magpatawa. Eh sino ba yung marunong magpatawa na yon, ha? Si ano po? Si Papa Dudut po. Si Papa Dudut? Opo. Katatapos ko lang po kasing makinig ng Barangay Love Stories. Sa dulo po nagpapayo si Papa Dudut, tapos bigla po siyang nagpatawa. Oy, bakit hindi ka sa radyo nakikinig? Bakit dyan sa cellphone mo? Meron po kasi silang live sa Facebook. Doon po ako nakikinig at nanunood na rin. Siguraduhin mo lang na yun talaga ang pinaggagawa mong babae ka, ha? Nay naman, ano pa po bang iba kong gagawin sa Facebook? Aba, ewan ko sa'yo. Napapansin ko na, panayan ang inaatupag mo. Hindi naman po, ngayon lang po ako umupot nag-cellphone eh. Hindi raw. Ayos-ayusin mo lang talaga dahil pag nalaman ko na may ginagawa kang milagro dyan sa cellphone mo, nako, palalayasin kita rito sa pamamahay ko. Sobra naman po kayo sa ginagawang milagro. Alam niyo po ba na masama ang mambintang? Oy, kaya nga ayusin mo. Matanong ko nga po kayo, Nay. Total, nag-uusap na tayo. Ano yon? Curious lang po ako kasi matagal na rin naman na akong nakatira sa inyo eh. Ano nga yon? Dali-dali ano at may pinapakulo pa akong bulalo dun sa kusina. Bakit po ba ang init ng ulo niyo sa akin? Sa pagkakaalam ko wala naman akong ginagawang masama sa inyo, pero palagi pa rin kayong nagagalit sa akin. Nagtanong ka pa talaga ha? Hindi pa ba halata? Naalin po? Na ayaw ako sa'yo. At kahit na wala ka pang gawing masama, ayaw ko na talaga sa'yo nung unang beses pa lang nakita kitang tumapak dito sa pamamahay ko. Bakit naman po? Aba hindi ko alam. Malay ko, basta naiinis ako sa pagmumukha mo kapag nakikita ka. Pero wala naman ako magawa dahil nanay ka ng apo ko eh. Parang ang unfair naman po nun sa akin kasi ginagawa ko naman lahat para mapalapit sa inyo. Sabi ni Noriel, kuhain ko lang daw ang loob nyo para magkasundo tayo. Pero parang ang tigas-tigas nyo pagdating sa akin. Eh ganun talaga. Alam nga naman pilitin ko ang sarili ko na magustuhan ka. Eh hindi ko nga kaya, di ba? Tsaka kahit paano eh, sinubukan ko naman na tanggapin ka ng buong buo. Kaya nga lang talaga eh, hindi ko magawa. Siguro kasi magkaiba kayo nung unang kinasama ng anak ko eh. Ayun, kahit paano, kuha nun ang loob ko. Magkaiba naman po talaga kami. O eh, talaga magkaiba kayo. Kaya nga siguro ayoko sa'yo kasi mas gusto ko pa rin sa kanya. Pero ako na po yung kinakasama ng anak nyo. Kaya kailangan nyo akong tanggapin sa ayaw at sa gusto nyo. Eh kung palayasin kaya kita rito sa bahay ko sa ayaw at sa gusto mo. Grabe naman po kayo.
Kung magsalita kayo, parang kayo ang kontrabida sa kwentong napakinggan ko sa Barangay Love Stories kanina. Kulang na lang bumuga kayo ng apoy dyan eh. Iniinis mo talaga ako? O hala, Nay! Yung pinapakulo nyo dun sa kusina! Ha? Parang umaapaw na po yata. Naku, mabuti pa puntahan nyo na. Oo nga, kakalidis ko lang ng kalan eh. Baka dumumi na naman. Ay, teka nga. Puntahan ko na nga at ikaw na babae ka ha. Tumulong ka dun sa paghahain sa mesa. Puro ka cellphone. Kulang na lang, idikit mo yung mukha mo dyan sa cellphone mo. Kayo nga po, puro na lang pagalit sa akin eh. Eh, paano hindi ako magagalit? Eh, binibigyan mo ako ng dahilan. Papadudot, alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kaya bakit abot langit na lamang ang galit sa akin ng nanay ng kinakasama ko? Kung makapagsalita siya, akala mo ay hindi ako ang nanay ng mga apo niya. Sobra talaga akong nasaktan sa mga ibinibintang sa akin ni nanay dahil wala namang totoo sa mga yon ni isa. Nakikipag-chat lang naman ako sa nakilala ko online at wala kaming ginagawang masama, papadudot. Saka hindi ko naman inuubos ang oras ko sa pakikipag-chat o pakikipag-Facebook lang gaya ng sinasabi ng nanay ni Noriel. Sa katunayan ay nagse-cellphone lamang ako pag natapos ko na ang asikasuhin ang anak namin at gumawa ng kaunting gawaing bahay na kaya kong gawin. Pero parang tanga ang nanay ng kinakasama ko dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palagi siyang nakakahanap ng kadahilanan para maggalit sa akin, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil wala namang ginagawa si Noriel sa tuwing inaagrabyado ako ng nanay niya ay hindi niyo ako masisisi. Kung lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mas matimbang talaga sa kanya ang nanay niya kesa sa akin at sa mga anak namin. Doon na ako nagsimulang magtanim ng galit kay Noriel at lahat yon ay ikinuwento ko sa lalaking kachat ko. Bagay na nauunawaan naman niya. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng karamay sa katauhan niya ng mga panahong yon. Kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Feeling ko ay matagal na kaming magkakilala at kaunti lang kasi ang alam kong impormasyon tungkol sa kanya. Sabi lang niya ay may kinakasama siya dati na matagal na ring nagsishare ng mga problema sa Facebook group kung saan kami nagkakilala. Hindi rin daw kasi maayos ang naging pagsasama nila noon hanggang sa nagkahiwalay na nga sila, papadudot. Wala po silang anak tapos ay naiwan sa kanyang account at password ng dati niyang live-in partner. At doon niya nadiskubre ang mga group page na sinalihan nito. Simula noon ay naging misyon na raw niya ang magbigay payo sa mga problema ng mga nanay at may live-in partner na kasali sa naturang Facebook group kung saan kami nagkakilala. At masasabi ko na magaling talaga siyang magpayo, kaya naman aminado ko na napagaan niya ang kalooban ko. Kaya lang habang mas lumalalim ang pagkakaibigan namin, mas lalo pala akong binabantayan ng nanay ni Noriel, papadudot. Grabe, panalo talaga mga hirit niya. Tawang-tawa ako. Aray! Sinasabi ko na nga ba, di ba kang kinakausap sa cellphone eh? Nasasaktan ako! Wala akong pakialam dahil grabe ang gigil ko sa iyo, babae ka! Ano po bang kasalanan ko? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Nagmamaang-maangan ka pa eh, kanina pa ako dyan sa likod mo. Kaya nababasa ko na may kachat kang nagpapatawa sa'yo. Po! Paano kanina pa kayo dyan sa likod ko? Tapos hindi ko man lang kayo naramdaman? Dahil nyo pang multo ah! Abot talaga! Dito na po ako. Dahil po si Shaira! Kung awatin, hindi ko pa natatanggal sa kanya ang mukha ng lahat ng buhok niya! Inaano po ba kayo ni Shaira? Bakit hindi mo tanongin niya magaling mong kinakasama kung bakit ako gigil na gigil sa kanya? Noriel!
Sinasaktan ako ng nanay mo wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Wala raw! Abay, napakasinungaling mo ah! Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba kasi nangyayari dito? Ano pinag-aawayan nyo? Yang kasing kinakasama mo, may kung sinong chinachat sa cellphone niya. Akala niya siguro hindi ko siya inoobserbahan. Kunwari pa na nakikinig kay Papa Dudut, pero meron naman palang ibang inaatupag. Totoo ba yun, Shaira? Hindi yun totoo. Anong hindi totoo? Oh, bakit hindi mo may pakita sa akin yung cellphone mo? Ha? Pakita mo dyan sa anak ko para magkaalaman na. Sige, kapag mali ako, ipapaputol ko itong dila ko ngayon din. Oh, ano pang hinihintay mo, Noriel? Kunin mo yung cellphone ng babaeng yan. Akin ang cellphone mo! Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Akin ang sabi! Bakit ba kasi kukunin mo? Di parang lumalabas na naniniwala ka sa sinabi ng nanay mo. Maniniwala talaga sa akin si Noriel dahil nanay niya ako. Tsaka bakit ako magsisinungaling? Sige nga. Dahil galit kayo sa akin at gusto niyong lumayas ako sa pamamahay ninyo. Kaya nga mas nabigyan na ako ng rason ngayon na palayasin ka. Akin ang sabi yung cellphone mo, Shaira! Titingnan ko lang naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ni nanay, o hindi wala na tayong problema. Please, Noriel, huwag mo nang kunin yung cellphone ko. Akin na yung cellphone ko, Noriel. Hindi ko pa talaga agawin sa'yo, hindi mo pa ibibigay. Akin na yan. Hayaan mo na munang tingnan ng anak ko yung cellphone mo. Tingnan mo na, bilisan mo. Nandiyan sa messenger niya. Teka, ito na nga po. Oh, ano? Tama ako, di ba? May kachat nga na ibang lalaki ang magaling mo kinakasama. Sino to kausap mo, Shaira? Wala yan. Anong wala ka dyan? Tingnan mo nga, nagbibiroan pa kayo. Napakasinungaling mo. Oh, yan ang dapat sa'yong malandi ka. Hindi po ako malandi. Wala akong ginagawang masama sa anak nyo. Noriel, maniwala ka sa akin. Wala akong nilalanding iba. Paano pa ako maniniwala sa'yo? May ebidensya na, oh. Tingnan mo, ang tagal-tagal nyo na pala nag-uusap. Kinukwento mo pa sa kanya yung mga problema natin. Bakit? Nagpapaawa ka? Gusto mo kampihan ka niya? Kasi nagkukulang na ako sa'yo bilang kinakasama at tatay ng mga anak natin. Hindi yun ganon. At saka magkaibigan lang kami. May kaibigan ba na nag-good night at nag-good morning sa isa't isa? At nagpapaalalahanan ko kumain, ha? Pwede ba? Huwag mo na akong gawing tanga, Shaira. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Papadudot, hindi ko akalain na nakaabang lang pala sa akin ang nanay ng kinakasama ko para magkamali ako. At nang sa ganoon ay mapagbuhatan niya ako ng kamay katulad ng ginawa niya sa akin ng araw na yon. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa na huwag na niya akong saktan ay hindi pa rin siya nakinig sa akin, Papadudot. Nagbingi-bingihan siya sa pagmamakaawa ko at patuloy akong sinaktan. Pero ang higit na mas masakit sa akin ay ang pagkampi sa kanya ni Noriel, Papadudot. Guilty din naman ako at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil may ebidensya na nakikipag-chat ako sa ibang lalaki online. Bagamat wala namang kaming ginagawang masama ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ng mag-ina. Ipinilit nila, lalo na ni Noriel, na nanlalalaki ako at makapal daw ang aking mukha. Yun na rin ang simula ng panlalamig ng kinakasama ko sa akin dahil kumbinsido siya na may iba na ako. Isama pa ang sulsol ng nanay niya. Simula noon ay tinigil ko na ang pakikipag-usap ko sa chat at blinako na siya sa messenger ng walang paalam. Aminado ako na noong una ay nalungkot ako pero dahil guilty din naman ako sa pakikipag-usap sa iba ay wala na akong nagawa. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi kay Noriel. Kaya lang mas pinaramdam sa akin ang kinakasama ko na hindi niya ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko, Papadudot. Alis na ako.
Baka matraffic pa ako pagpasok. Noriel, sandali! Bakit ba? Teka lang, mag-usap muna tayo. Ano mag-usap? Hindi ba narinig sinabi ko? Baka matraffic ako pagpasok sa trabaho. Lunes pa naman ngayon. Palibasa wala kang alam kasi ikaw nandito ka lang sa bahay. Sobra ka naman. Totoo naman eh. Hindi ka nagtatrabaho sa atin. Ako naman hindi ba? Tapos nandito ka lang sa bahay at wala ka namang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakakalimutan mo, nag-aalaga rin ako ng anak nating panganay. Hoy, dapat lang para naman may silbi ka. Ha? Anong may silbi? Sa lagay, tagapag-alaga na lang ng anak natin yung papel ko sa mundo? Oo, dahil ikaw ang nanay ng anak natin. Pati na rin yung baby nasa tiyan mo. Alam mo, huwag ka na magsimula ng drama dyan dahil bubuwist lang ako sa pagmumukha mo. Kunwari ka pa na mabait. Yung pala pag nakataligod ako may ginagawa ka milagro. Wala sabi akong ginawang milagro. Wala akong ginawang masama. Lukoy mo lelang mo. Tigil-tigilan mo ko dyan sa kasinungalingan mo, Shaira. Pasalamat ka, buntis ka, kundi. Kundi ano? Sasaktan mo na naman ako katulad ng ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi naman kita sinaktan nun ah. Sinampalang kita. Hindi pa ba pananakit ang tawag mo doon? Normal na reaksyon lang yun ng taong galit. Dahil nahuli ko lang naman na kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki sa cellphone. Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magpapaparty ka ba kasi nalaman mong gumagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi, pero ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magkaibigan lang kami nung lalaking kausap ko sa chat? Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako nagloko sa'yo. Hindi pa, pero papunta na rin yun doon. Akala mo yata talaga tanga ako no? Akala mo pinanganak ako kahapon. Akala mo palalagpasin ko na lang yung kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki. Binasa ko kaya lahat ng usapan nyo kaya alam ko nagsusubo ka sa kanya. Lalo na pag may problema tayo. Nakakadiri ka. Malandi! Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi dahil hindi ko nilandi yung kausap ko. Alam mo rin yan kung totoong binasa mo nga lahat ng usapan namin. Saka matanong nga kita ha? Bakit sa palagay mo sa kanya ako nagsusumbong tuwing may problema tayo imbis na ikaw mismo ang kausapin ko? Sige nga, sagutin mo. Ewan ko sa'yo. Ewan mo sa akin? Yan! Yan yung dahilan. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Na ayaw na kitang kausapin dahil lagi ka nalang galit sa akin. Para kang nanay mo. Manang-manak sa kanya. Ikaw na lang sana yung pwede kong maging kakampi sa pamamahay na to. Pero hindi mo naman yung pinaparamdam sa akin. Tapos lagi mo pang binabaliwala ang nararamdaman ko. Kasi masyado akong emosyonal. Maarte ako, bla bla bla. Sinong gaganahang makipag-usap sa ganyang tao? Sige nga. Hindi pa rin dahilan yun para makipag-usap ka sa ibang lalaki. Hindi nga, pero wala naman kaming relasyon. At hindi ako tanga para paabutin yun sa ganon, lalo't pamilyado na akong tao. Talaga lang ha? May reputasyon ka nga sa tiyahin mo sa pagiging marot. Dalaga pa ako noon. Iba na ngayon na meron na akong mga anak. Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Nagawa mo nga makipag-usap sa ibang lalaki. Nakakahiya ka. Wow naman, pag kaming mga babae nakakahiya. Pero pag kayong mga lalaking gumagawa ng katarantaduhan, proud pa kayo at sasabihin nyo pa na may pangangailangan kayo. Paano naman kami mga babae? Paano naman ako? Para sa kaalaman mo, may pangangailangan din ako. Pero hindi katawan ng ibang hanap ko kung hindi pang unawa at pagmamahal. Turingan pa naman na ikaw ang kinakasama ko, pero hindi ko sa iyo yun maramdaman. Tapos sa huli, ako pang lalabas na masama kasi nakahanap ako ng kaibigan at kakampi dun sa lalaking kachat ko? Kahit na ano pang sabihin mo, gagagawan mo pa rin kung bakit mababa na ang tingin ko sa'yo. Sa tama naman mga sinabi ko, masyado ka emosyonal, masyado ka mahina. Tapos, saka mo isisisi pagkukulang na sinasabi mo, masyado ka lang talaga mapaghanap. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Ang hilig mong gawing komplikado ang sitwasyon. Tapos iiyak-iyak ka dyan, akala mo ikaw ang biktima rito. Lalo ako nabubwisit sa'yo Kaya pwede ba, Shaira? Tigil-tigilan mo ako ha? Papadudo, tinalikuran na ako ni Noriel pagkatapos ng pagtatalo namin yon at naiwan akong humahagulhol sa bahay nila. Sa ingay ko ay nagising ang nanay ng kinakasama ko at tulad na lamang ng inaasahan ay pinagalitan niya ako at ininsulto. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako lumalaya sa bahay nila pero sinabi ko na lamang na kung aalis ako ay isasama ko ang anak namin ni Noriel, Papadudot. Doon na niya ako tinigilang kausapin dahil mukhang natakot siya na layasan namin sila ng anak ko. Sa totoo lang, Papadudot, ako ang mas takot na umalis sa poder ni Noriel dahil wala namang kaming mapupuntahan ng anak ko.
Buntis pa ako ng mga panahong yon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa bahay ng kinakasama ko hanggang mga anak ako. Pero kahit na dumating na ang bunso namin ay nanatili pa ring malamig ang pakikitungo sa akin ni Noriel. Oo, mabait siya sa mga anak namin pero sa akin ay wala na siyang kaamor-amor. Tingin ko ay tagapag-alaga na lang ng mga anak namin ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, sa katunayan ay lalo pang ang tumalim ang dila nito. Gustong gusto ko na talagang umalis sa pamamahay nila. Pero hindi ko alam kung saan naman pupunta. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa sitwasyon na kinakaharap ko. Alam ko namang may kasalanan ako pero pinagsisihang ko na yon. Saka bakit lahat na lamang ng sisi ay napunta sa akin? Pagod na ako at aminado akong may mga gabi na hinihiling ko na sana'y mamatay na lamang ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-area ang sulat ko, and God bless sa Barangay Love Stories. And more power sa inyong istasyon, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.